Sa parting ito ng ating programa, mga kaibigan, ating makasama si Ginoong Samuel Duran mula sa Pag-asa upang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa ating ulat panahon. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga sa inyo, Earl, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po. Ginoong Duran, simulan po natin itong panayam sa pamamagitan ng pagkalap natin ng update tungkol dito sa may bagyong Niyoguri na ngayon ay lumabas na nga ng bansa. Sa kasulukuyan po, asa na po ba ang weather system na ito at may naapektuhan na po ba itong mga bansa? As of 2 a.m. nga po itong si Typhoon Niyoguri ay nasa vicinity na po ng Okinawa, Japan. And then kung mapapansin po natin, ito po ay kumikilos pahilaga sa bilis po na 20 kilometers per hour pa rin. At ito nga po ay nananalasa na dito sa may southern part po ng Japan as of now. Mga kaibigan, ito ang ating bagyong Niyoguri na lumabas dito sa ating bansa nitong kahapon lamang ay kasalukuyang nagpapatuloy sa pagkilos nito patungo sa Hilaga at kumikilos patungo sa bansang Hapon at inaasahang ito ay magpapatuloy sa ganitong paggalaw sa mga susunod na araw kung saan ito ay magdadala ng pag-ulan dyan sa bansang Japan. Ginoong Duran, na pag-uusapan na rin natin ang sama ng panahon. Nakikita po ba ng Pag-asa, mayroon po ba tayong mga inaasahan o may inaasahan po ba tayong weather system at sama ng panahon na maaaring pumasok dito sa ating bansa? Sa kasalukuyan po, wala po tayong nakikitang maaari pa pong mabuong low pressure area. Although kung mapapansin po natin, meron tayong mga cloud clusters sa labas po ng ating PAR. So sa ngayon po, medyo binabantayan pa po ng Pag-asa itong mga cloud clusters. Pero sa ngayon po, wala pa naman pong well-established na low pressure area. Yan nga mga kaibigan, dito ngayon sa ating bansa o dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility rin ay mayroon po tayong mga kaulapan o cloud clusters na namumuo. Hindi pa naman ito isang low pressure area at wala pa naman itong nabubong weather system, ngunit binabantayan pa rin ng weather center kung magkakaroon po tayo ng sama ng panahon na maaaring pumasok dito sa ating bansa at manatili po kayo nakantabay dito sa Panahon TV at sa aming social media accounts para kayo ay manatiling updated. Ginoong Duran, bagamat lumisan nga itong bagyong Florita dito sa ating bansa ay naging makulimlim pa rin ang panahon at nakaranas tayo ng pag-ulan. Ma-attribute po ba natin ito sa paglakas ng habagat noong mga nakarang araw? Tama ka dyan, Earl. Itong pong ating cloudiness ay nagbibigay pa rin ng mga pag-ulan, dulot pa rin po ng habagat. Dito po sa may sa buong Luzon, pati na rin po sa may Western Visayas. Kaya asahan pa rin po natin yung pagkakaroon po natin ng pag-ulan. However, pagka lumayo na po ng gusto itong si Typhoon Niyoguri, maaari na rin pong humina itong ating hanging habagat na maaring maghudyat na rin po ng pagkakaroon ng magandang panahon sa malaking parte po ng Luzon. Mga kaibigan, ngayong araw nga na ito at noong mga nakarang araw ay malakas ang pag-iral ng southwest monsoon o ng hanging habagat dahil tinutulungan nga ito ng bagyong Niyoguri o Florita. Ngunit sa kasalukuyan naman ay inaasahan at tinataya na ito ay hihina na rin dahil lumabas na ang bagyong Florita dito sa ating bansa. Bagamat patuloy na magbibigay ng maulan na panahon ang pag-iral ng southwest monsoon o ng hanging habagat dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Ginoong Duran, dahil umiiral nga ang hanging habagat dyan sa may kanlurang bahagi ng bansa, mayroon po ba tayong itinaas na gale warnings sa seaboards dyan sa parting iyan ng Pilipinas? As of 5 a.m. nga po, nagtaas pa rin po ng gale warning ang Pag-asa. Dito po yan sa may eastern seaboards po ng Luzon, pati na rin po sa western seaboards po ng central at southern Luzon. So meron pa rin po tayong nakataas na gale warning dyan na umaabot po sa 3.4 hanggang 4.5 meters po ang taas po ng ating karagatan. Kaya patuloy po ang ating paalala sa ating pong mga kababayang mga isda na gumagamit po ng maliliit na sasakyan pandagat na iwasan po ang mga baybaying dagat na eastern seaboards po ng Luzon, pati na rin po yung western seaboards po ng central at southern Luzon. Yan nga mga kaibigan, abiso na lamang sa ating mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat at pati na rin sa mga malalaking sasakyang pandagat at mga barko na lalarga dyan sa mga seaboards na natukoy nga ni Ginoong Samuel Duran. Aabot po ng 3.4 to 4.5 meters ang mga alon at magiging napakalakas po nito. Kaya kung maaari ay umiwas na lamang po tayo o di kaya ipagliban na lang po natin ang paglalakbay dyan sa mga parteng iyan ng bansa. Ginoong Duran, atin na pong tapusin itong panayam sa pamamagitan ng pag-alam po natin ng weather forecast ngayong umagang ito. So dahil pa rin po sa ating southwest monsoon o habagat,
Saan pa rin po natin ang rehiyon ng Mimaropa, pati na rin po ang Zambales, Bataan, Cavite at Batangas ay patuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan. Ang natitirang bahagi naman po ng Luzon kasama na po ang Metro Manila, pati na rin po yung Western Visayas ay magkakaroon pa rin po ng mga paminsan-minsang pag-ulan dulot pa rin ng habagat at ang natitirang bahagi po ng bansa ay magkakaroon lamang ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Mga kaibigan, magpapatuloy nga ang pag-ulan dito sa may malaking bahagi ng Luzon pati na rin sa ilang bahagi ng Kabisayaan at dalangayan ng hanging habagat. Aalamin po natin ang ibang detalye ng 5 AM weather forecast mamaya sa pagtatapos ng aming programa. Napag-uusapan na rin natin ang pag-ulan mga kaibigan. Naglabas nga ng rainfall advisory ang Pag-asa kanina lamang. Mararanasan at kasalukuyang nararanasan ang pag-ulan dito sa may Zambales at Bataan. Ang heavy rainfall warning na ito ay nasa yellow level at ang ibig sabihin po niyan ay maaaring umabot sa 7.5 mm hanggang 15 mm sa loob ng isang oras ang pag-ulan na maaaring magpatuloy ng hanggang 3 oras. At maaari of course na magkaroon din tayo ng flash flood o pagbaha sa mga nasabing area na yan. Maraming salamat Ginoong Samuel Duran para sa lahat ng inyong ibinahagi sa amin na inyong umaga na ito.